Kapag ikaw ay naiinggit, para kang nakikipag-away sa Diyos. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kapag nakikita mong pinagpapala ng Diyos ang iba sa paraang hindi mo natatanggap, mag-relax at magtiwala ka sa Kanya. Maniwala ka na alam niya kung ano ang pinakamainam para sa iyo. At magtiwala ka kahit parang hindi patas ang buhay. Isa sa mga palatandaan na ang inggit ay pumapasok na sa iyong puso ay ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Kapag madalas mong sinasabi ang "it's not fair", hindi patas ito, maaring nasa bitag ka na ng inggit. Sinasabi mong unfair, hindi ito patas, bakit sila? Bakit hindi ako? Kasing sipag ko rin naman sila. Sa talinhaga ni Jesus tungkol sa mga manggagawa sa ubasan, iniisip ng ibang manggagawa na hindi sila patas na tinrato. Hindi dahil hindi nila natanggap ang tamang bayad, kundi dahil ang mga nagtrabaho ng mas maikli ay binayaran ng kaparehong halaga. Sinasabi sa Matthew 20 verse 12, "These last workers put in only 1 easy hour, and you just made them equal to us." Yan po'y mula sa The Message Paraphrase. Naririnig mo ba ang inggit sa kanilang tinig? Maghapon kami nagtrabaho sa ilalim ng tirik ng araw. Mas nararapat kami kesa sa kanila. Pansinin ang sagot na may-ari ng ubasan na sumisimbolo din sa Diyos. "Friend, I did not cheat you. I paid you exactly what we agreed on. What business is it of yours if I want to pay them the same that I paid you? Don't I have the right to do what I want with my own money?" Mula po yan sa Matthew 20 verse 13 hanggang 15 ng Contemporary English Version. Ang aral dito ay malinaw. Kapag naiinggit ka, para kang nakikipaglaban sa Diyos. Pinagdududahan mo ang Kanyang kabutihan sa iyong buhay. Nagrereklamo ka kung bakit pinagpapala ng Diyos ang iba. Para bang inaakusahan mo siya ng hindi patas o may favoritism. Hindi ka naniniwala na iniisip niya ang pinakamainam para sa iyo. Pero ang totoo, pantay ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Ang Diyos ay hindi isang vending machine. Hindi porket nanalangin ka, agad-agad mong makukuha ang gusto mo. May dahilan ang Diyos kung bakit wala ka pa sa ngayon ng mga gusto mo. Mas kilala ka niya kesa sa pagkakilala mo sa sarili mo. Kaya ipanalangin mo ito. "Panginoon, magtitiwala ako na may natatanging plano ka para sa buhay ko. At alam mo kung ano ang mas mabuti para sa akin sa tamang panahon." Ang inggit ay parang lagnat. At ang sanhi nito ay ang kawalan ng tiwala sa Diyos. Kapag nagsisimula ka ng mainggit, ibig sabihin, nagsisimula ka ng magduda sa Diyos. Ang lunas dito ay muling magtiwala sa Diyos at sa Kanyang pagmamahal para sa iyo. Think about this, my friend. How does envy reveal a lack of trust in God's plan for your life? Just think about that. Paano pinapakita ng inggit ang kawalan ng tiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay? Pangalawa, pag-isipan mo ito. In what areas of your life have you found yourself saying, "It's not fair"? And how can you shift your focus on gratitude instead?
Saan bahagi ng buhay mo nasasabi ang unfair ito, hindi ito patas? At paano mo ito maaring palitan ng pasasalamat? At panghuli, just think about this. What practical steps can you take to resist envy and strengthen your trust in God's unique plan for you? Anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang labanan ang inggit at palakasin ang iyong tiwala sa natatanging plano ng Diyos para sa iyo? Muli, ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend! At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.